Malamang, ilan sa inyo naiisip na din kung ano nga ba ang kaugnayan ng science sa spirituality. Natural, kung wala tayo dito, paano magkakaroon ng science? Matagal na din itong argumento sa magkaibang panig tungkol sa faith at proof or evidence. Posible ito na contradictory sa punto ng relihiyon at agham. Ngunit ang spiritualidad ay hindi relihiyon. Take note lang po, ang spiritualidad ay tungkol sa ating personal growth and true essence. Kaya nagko-conspire ang spiritualidad hindi lang sa agham, maging sa mathematics, music, at ang kabuuan ng lahat ng kaalaman ng physical at metaphysical realm. Sa spirituality, kung totoo natin itong nauunawaan at nararanasan na ngayon, it transcends the physical belief, knowledge, and understanding of our world to the vast, immeasurable, infinite, omnipotent, universal God, or energy source, that holds mystery of the different multiverses we still cannot define and verify until now. Ngunit sa panahon ngayon, may mga ilang bagay na din na napapatunayan na ang agham ay nakaugnay sa spiritualidad, base sa mga pag-aaral sa quantum mechanics. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Paano ba ang agham at espiritualidad ay magkaugnay? Sa buong kasaysayan, ang sangkatauhan ay palaging humahanap ng paraan upang malaman ang hiwaga ng ating universe sa pamamagitan ng dalawang paraan, science at spirituality. Ayon sa kaugalian, ang agham at spiritualidad ay tinitingnan bilang magkasalungat na mga pananaw. Ang agham ay nakadepende sa solidong ebidensya at ang spiritualidad naman ay nakaugat sa pananampalataya. Ngunit sa ating pag-unlad at paglago, nagmumungkahi na ang dalawang prominenteng pananaw na ito ay hindi talaga magkasalungat. Sa katunayan, maaari silang maging complementary at magbigay ng unique insights sa isa't isa. Ayon sa SOS.org, ang layunin ng agham ay para mailabas ang pinakamalalim na spiritual na katotohanan at ang layunin naman ng spiritualidad ay ang paghanap ng dahilan sa likod ng scientific fact. Ang mga physical scientists na pumili sa agham bilang kanilang kurso ay walang gaanong kaibahan sa spiritual scientists na naglaan ng oras sa pamamagitan ng spiritual searching. Pareho silang humahanap ng sagot sa parehong tanong sa magkaibang pamamaraan o approach. They are both here to find the hidden laws of nature, the higher power that created everything, and use their discoveries to better the lives of others. Ayon pa din sa SOS.org, sinisikap ng mga physical scientists na patunayan ng Diyos sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng outer eyes and ears. Samantalang, ang spiritual scientists naman ay sumusubok na patunayan ng Diyos sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng inner eyes and ears. Ang mga physical scientists ay gumagamit ng mga devices o instrumentation sa pagtuklas ng cosmos at pakikinig sa radio waves sa mga distant stars. Samantala, ang spiritual scientists naman ay tumitingin papaloob o sa kanilang inner stars at inner music of the spheres sa pamamagitan ng meditation. Upang maunawaan pa ng maigi ang pagkakaugnay ng agham at spiritualidad, mahalagang maintindihan ang mga pangunahing konsepto ng bawat isa. Spirituality extends beyond religious beliefs.
na sumasaklaw sa diverse practices o magkaibang gawi na naglalayong kumonekta sa isang supreme entity na mas higit kaysa sa tao. Ang koneksyon na ito ay maaaring mag-manifest sa pamamagitan ng pagkamangha at pag-appreciate sa natural world, belief in a higher power, o personal quest for growth and transformation. Sa kabilang banda naman, science represents a systematic approach sa pag-unawa sa natural na mundo through observation, experimentation, and the formation of testable theories and hypotheses. Ito ay matagumpay na napatunayan sa pagpapaliwanag ng iba't ibang natural na phenomena at pagsusulong ng technological advancements. Sa kabila ng kanilang differences, ang science and spirituality ay nagbabahagi ng ilang common elements sa kanilang pagkakaugnay, gaya ng nasabi ko kanina. Una, pareho itong naghahangad na maunawaan ang mundo sa paligid natin. Nilalayo ng agham na maunawaan ang natural world sa pamamagitan ng experiential way o base sa karanasan. Habang ang spiritualidad ay sumasaklaw sa spiritual and metaphysical dimensions. Pangalawa, both acknowledge the existence of unknowns o pareho nilang pinapahalagahan ang mga hindi maipaliwanag na mga phenomenon. Kinikilala ng agham na ang pag-unawa sa natural world ay patuloy na nag-e-evolve at may malawak pang lugar na dapat ma-explore. Similarly, kinikilala ng spiritualidad na ang ilang aspeto ng existence ay maaaring mag-transcend sa pang-unawa ng tao. Pangatlo, pareho itong pwedeng magbigay ng inspirasyon sa pagkamangha at pagkalugod. Ang science ay nagre-reveal ng kagandahan at complexity ng natural na mundo habang ang spiritualidad ay maaaring magbigay ng isang pakiramdam ng koneksyon sa isang bagay na mas malawak kaysa sa ating sarili. Ano ang naidudulot nitong benepisyo para sa atin? Ang sumisibol na larangan ng agham ng spiritualidad ay nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng dalawang realms na ito. Iniimbestigahan nito kung paano makakaapekto ang spiritualidad sa ating physical, mental, at emotional well-being. Ayon sa pag-aaral, nagpapakita ito ng positive effects sa spiritual practices tulad ng meditation, prayer, at yoga sa iba't ibang aspeto ng kalusugan. Maraming scientific theories ang nagtatangkang magpaliwanag sa aspeto ng spiritualidad. Sinasaliksik ng neurotheology ang neural basis ng mga karanasan sa relihiyon at spiritual, na nagmumungkahi na ang mga ito ay nakalink sa mga partikular na brain regions and neurotransmitters. Ang transpersonal psychology ay nakatuon sa mga spiritual experiences at personal growth, na kinikilala ang kanilang kahalagahan sa kapakanan ng isang individual. Ang ilan ay nagmumungkahi na ang quantum consciousness ay maaaring maipaliwanag ang mga spiritual experiences sa pamamagitan ng pagkonekta ng consciousness sa quantum phenomena. Ang evolutionary psychology ay nagmumungkahi na ang spiritualidad ay maaaring nag-evolve bilang adaptive mechanism para ma-promote ang pagkakaisa sa lipunan at matugunan ang mga existential questions. Binibigyan diin ng psychological integration models ang positibong pagsasama ng mga spiritual beliefs sa buhay at pananaw sa mundo ng isang individual. Bagamat ang mga teoryang ito ay nagpapakita ng insights sa ilang aspeto ng spiritualidad, maaaring hindi pa din lubusang naaabot ang malawak at malalim na pagkakaiba-iba ng spiritual beliefs and experiences na kadalasang lumalampas sa saklaw ng scientific inquiry. Paghanap sa kasagutan. Kung titingnan natin ang science ngayon, makikita natin na isa sa mga layunin ng scientists ay para matuklasan kung paanong ang creation ay nabuo.
at kung paanong nabuo ang mga tao. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga signals from light years away, maaari tayong makasilip ng aktibidad mula sa distant past na ang liwanag ay ngayon palang nakakarating sa atin, billions of years later. Ang mga scientifico ay nagpapaligsahan upang makita kung sino ang maaaring unang makatuklas ng nangyayari sa momentum ng creation. Bakit nga ba? Nakatago sa loob ng mga tao ang isang pagnanais na patunayan ang pagkakaroon ng isang puwersa na nagdadala sa atin sa paglikha. Iilan lang ang satisfied sa teorya na ang paglikha ay isang aksidente lamang, isang pagkakasunog ng cosmic dust o Big Bang. Deep inside, sa bawat puso ng tao, nakasalalay ang pagnanais na magkaroon ng patunay na mayroong Diyos at tayo ay kaluluwa, isang bahagi ng Diyos. Ang agham ay nag-e-exist para ma-reveal ang malalim na spiritual na katotohanan ito. Sa kabilang banda, ang mga nakikibahagi sa spiritualidad ay nagsisikap na hanapin ang nakatagong dahilan sa likod ng kung ano ang sayantipikong katotohanan. Interesado sila sa mga scientific laws of nature, ngunit nais nilang sundan ang mga batas upang mahanap ang divine law na lumikha ng lahat ng bagay. Habang ang mga sayantipiko ay naghahanap sa pamamagitan ng outer instrumentation, ang mga spiritual scientists ay naghahanap sa pamamagitan ng pamamaraan ng meditation gamit ang instrumento ng kanilang atensyon. The scientific method to find God. Tulad ng iniulat ng karamihan sa mga sayantipiko, ang kanilang mga natuklasan ay dumating bilang inspirasyon sa kanila. Ang inspirasyon sa pagtuklas sa spiritual laws. Ang ilan sa mga greatest scientists, kapag tinatanong tungkol sa kanilang mga natuklasan, ay nagtuturo sa spiritual inspiration or a divine power bilang puwersa sa likod ng kanilang mga natuklasan. Si Albert Einstein, na nagsiwalat ng theory of relativity and made this nuclear age possible, sinabi minsan na, "I assert that the cosmic religious experience is the strongest and the noblest driving force behind scientific research." Ibig sabihin na ang pinakamalakas na puwersa o driving force sa lahat ng scientificong pananaliksik ay ang cosmic spiritual experience. Sa ating natalakay, nararamdaman ko na ang science at spirituality ay nagko-complement sa isa't isa. Since both seeks the answer and evidence of our existence, kahit nag-umpisa sila sa magkaibang direksyon, nagkakaroon na ng linaw na ang pareho nilang tinutumbok na layunin ay nauuwi na sa isang direksyon. Dahil tayong lahat ay observer ng ating kinabibilangang universe. Ang ating consciousness ay nagbibigay label at kahulugan sa bawat nating natutuklasan at nagiging mga karanasan sa ating outer world at sa inner world. Unti-unti na nating naiintindihan na ang ating consciousness ay nag-e-evolve o nag-e-expand, kaya marami ng mga bagay dati na hindi natin maipaliwanag o mga katanungan na hindi mabigyan ng kasagutan na atin nang nauunawaan at nabibigyan ng kaliwanagan. Tulad sa science, nabibigyang linaw na ang tunay na nature of quantum mechanics na related din sa ating spiritualidad. Parang magandang ituloy ito sa susunod na topic, tungkol naman sa parallel universe at multiverse, na nagpapatunay na suportado ang espiritualidad ng science sa larangan ng quantum mechanics. Ayon din sa pagsasaliksik ng quantum physics, tayo ay binubuo ng electrons, neutrons at protons. Dahil lahat ng matter ay merong millions and billions na mga atomic particles na ito. Mayroon ding maliliit na spaces sa mga pagitan nito at hindi purong solid. Kaya tayo ay binubuo din ng energy. Ang ating consciousness, mind, emotions cannot be measured physically.
Pero alam natin, nasa atin ito at nag-e-exist. Sabi nga sa spirituality, we are spiritual beings having a physical experience, hindi physical beings experiencing spirituality. Na mas common nating alam na tayo ay mga taong nakakaranas ng spiritualidad. That's not true. Tayo ay mga spiritual na nilalang na nagkaroon ng physical na karanasan dito sa mundo. Kung naniniwala kayo na tayo ay kaluluwa, then naniniwala kayo na tayo ay binubuo ng enerhiya. Lahat tayo ay nanggaling sa iisang hindi mapantayang infinite divine source. We are all interconnected. We are all one. Ang Diyos na ating alam ay hindi nakahiwalay sa atin. Tayo ay aspeto ng Diyos o ng Universal Divine Source. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.